Nakatanaw si Leslie sa event entrance ng De La Paz Hotel nang kalabitin siya ng 8 taong gulang niyang pamangkin na si Kian. Tita Leslie, maayos po ba ang buhok ko? Ngumiti siya dito kahit damang-dama niya ang kaba sa kanyang dibdib. Oo naman, tinatanong pa ba yan? Ang pogi-pogi ng pamangkin ko na yan eh. Bakit di ba masyadong conscious sa itsura mo? Siyempre po tita, makikita ko po ang papa ko sa personal. Excited na po akong makita siya. Sasagot sana si Leslie, ngunit biglang lumapit sa kanila ang isang guard. Miss, hindi kayo pwede rito. Bumalik na lang kayo sa lobby. Hinawakan ni Leslie ng mahigpit ang kamay ni Kian. Hindi naman kami papasok, manang guard. May inaabangan lang kami na lumabas mula sa loob. 50th anniversary gala ng Castellano Footwear ngayon. Hindi pwedeng pag-alagala kayo rito. Sa lobby na lang kayo maghintay. Bawal talaga rito. Tita Leslie, si Papa po yun. Tuwang-tuwang sigaw ni Kian habang nakaturo sa isang matangkad na lalaking lumabas mula sa venue entrance. Nakasuot ito na business suit at sinusundan ng 2 pang lalaki at kapareho din ito ng suot. Kilalang kilala niya ang lalaking yon. Si Zaldi, ang ama ni Kian na nakabuntis sa kanyang ate noon. Teka, Kian, sandali lang. Huwag kang lumapit dyan. Tarantang sigaw ni Leslie nang makitang tumakbo palapit doon ang kanyang pamangkin. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makitang nadulas si Kian sa sahig at nasubsob sa may paanan ni Zaldi. Napakapit ang bata sa suot na pants ng lalaki at bahagya pang nahila yon. Freak! How dare you touch my pants? Malakas na sigaw ni Zaldi at bahagyang sinipa si Kian palayo. Nasubsob tuloy ang bata sa sahig. Kaagad namang nilapitan ni Leslie ang nabiglang pamangkin at tinulungang makatayo. Hindi ko po sinasadya, Papa. Mangiyak-ngiyak na wika ni Kian habang inosenteng nakatingin sa ama nito. Papa? Sino tinatawag mong Papa? Tumingin ito sa mga kasama at tumatawa pa. Did you hear that? This kid just called me Papa. Look, kid, I don't even know you. So go ahead and find someone else to be your Papa. Unless wala kang papa kaya ka nagkakalat dito. Hoy, Zaldi! Hindi napigilang singit ni Leslie. Bata ang kausap mo. Para namang sinadya niyang madapa sa harapan mo at mahila yung mga mahalin mong pants. Umiiyak na si Kian at nagtatago na sa kanyang likod habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Teka nga, sino ka bang babae ka ha? And how the hell did you know my name? Salubong ang mga kilay na tanong sa kanya ni Zaldi. Ako si Leslie Duran at anak mo tong batang sinisigawan mo. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ng lalaki. Kaagad itong napatingin kay Kian na nagtatago pa rin sa likod niya at humihikbi. Gusto ka lang makita ng anak mo. Wala sa plano na lalapitan ka niya. Pero hindi ko siya masisisi dahil nasabik lang siyang mayakap ka nang makita ka niya. Tapos ito ang gagawin mo? Iinsultuhin mo siya? Oo, tama ka sa sinabi mo noong huli na wala siyang tatay. Kasi yung tatay niyang walang bayag, iniwan ng nanay ng batang to nang malaman na nabuntis niya. Napapalunok na tumingin sa paligid si Zaldi. Dumarami na ang mga nakatingin sa kanila lalo pat naglalabasan na ang iba pang bisita. No, hindi. Wala akong anak. Stop spitting nonsense. You have to leave now, miss. Natawa siya ng pagak. Bakit? Nahihiya kang malaman ng lahat na may anak kang hindi mo pinanindigan? Shut the fuck up. Leave now or else. At ano? Sasaktan mo ko? Sige, ipakita mo sa mga tao rito kung anong klaseng lalaki ka. Na hindi ka lang irresponsableng ama. Na kaya mo pong manakit na babae. At anong akala mo? Hindi kita kayang labanan? What's happening here? Anong boses ng isang babae mula sa likuran ni Zaldi. Lumapit na. Nakasuot ito ng kulay ginto na gown. Sa kilos at pananamit pa lamang ay halatang mayaman na ito. Kilala niya ang babae, si Jenica Castellano, ang asawa ni Zaldi. Han, ano to? And who's this woman? You're making a scene here. Nakakahiya. Halos pabulong na wika ni Jenica sa asawa. Han, don't mind her. Guard, paalisin niyo na nga tong babae na to rito. Lalapit sana ang 2 guard kay Leslie, ngunit binigyan niya ang mga ito ng matatalim na tingin. Huwag niyo akong hawakan at ang pamangkin ko. Kaya naming umalis dito nang hindi kinakaladkad. Banta niya sa mga ito. Who are you, miss? At sino yung batang kasama mo?
Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ni Janica. No. Huwag mo nang kausapin yan. Nababaliw na yung babaeng yan. Pigil ni Zaldi sa asawa, ngunit nang matigas lamang ang babae. No, hon. Let me talk to her. Gusto kong malaman ko anong problema niya. Natawa ng sarkastiko si Leslie. Ako pa talaga nababaliw, Zaldi? Bakit ayaw mong kausapin ako ng asawa mo? Natatakot ka na malaman niya ang sikreto mo? Shut up, woman, or I will hit you. Banta nito. Wow, natakot naman ako. Mapang-asar pa niyang wika. Stop it! I need to know what's going on here. Naguguluhan ng sigaw ni Janica. Natawang muli ng sarkastiko si Leslie bago binalingan ng babae. Gusto mo talagang malaman? Sige, sasabihin ko sa iyo ang hindi masabi ng asawa mo. Itong batang kasama ko, anak ng mismong asawa mo. Wala lang namang bayag yung gagong yan at hindi pinanagutan ng pamangking ko. Nanlaki ang mga mata nito at kaagad na bumakas ang matinding galit sa muka. Are you my husband's mistress? Tinaasan niya ito ng kilay. Mukha ba akong kabit at papatol sa may asawa, lalo na sa gagong yan? You desperate woman. Dinuro siya ni Zaldi pero tinampal lamang niya ang kamay nito at nakipagtagisan ng tingin sa lalaki. Hindi ako desperada at mas lalo nang hindi ako kabit. Kapatid ako ni Lorraine Duran at sigurado akong kilalang kilala mo siya, Zaldi. Siya lang naman yung dating factory worker ng Castellano Footwear na nilandi mo at binuntis. Tapos ano, nung malaman mong nabuntis mo siya, bigla mo siyang tinalikuran at pinatanggal sa trabaho. Namatay siya sa panganganak nang hindi man lang niya nagawang pagbayarin ka sa mga ginawa mo sa kanya. Miss, tama na. Kailangan mo na umalis dito. Awat sa kanya ng isang guard. Hindi, patapusin niyo ako. Kailangan marinig ng lalaking to mga sasabihin ko. Ito ang tatandaan mo, Zaldi. Hindi ka palagi nasa taas. Lahat ng meron ka ngayon at lahat ng gusto mong protektahan. Mawawala lahat dahil karma na ang bahala sa'yo. At para lang malaman mo ha, hindi kami nagpunta rito para ipakilala sa'yo ang anak mo. Gusto ko lang niyang makita at kahit ayaw kong makita yung pagmumukha mo, pinagbigyan ko siya. Ngayon, alam na niya kung gaano kawalang yan tatay niya. Nakakahiya ka rin sa asawa mo. Responsable ka na nga, matapobre ka pa. Nanggagalaiting tinitigan siya ni Zaldi. Tahimik naman na lumuluhan na si Janica habang bakas pa rin ang pagkagimbal sa mga sinabi niya. You will pay for this. Naintindihan mo? I will ruin your life, woman. I will make sure of that. Pagbabanta pa sa kanya ni Zaldi. Talaga ba? Anong sisirain mo sa akin? Ordinaryong babae lang ako na nagtatrabaho sa peryahan. Niwala na ako mga magulang dahil magkasunod silang namatay dahil sa sakit sa puso nung 15 anyos pa lang ako. Ay ikaw, isa ka pa man ding chief marketing officer ng kumpanya nyo, pero sa totoong buhay, isa kang babaero na hindi marunong tumanggap ng responsibilidad. Alam kong tanga ang kapatid ko para patulan ng isang katulad mo. Pero bakit mo idadamay ang bata? Ang mismong anak mo. Tumahimik ka na, sabi. Umangat ang kamay nito upang sampalin siya, ngunit biglang may nagsalita mula sa likod nito. Put that hand down, Zaldi. Now! Anang malamig na boses lalaki. Napatingin si Leslie sa bagong dating. Nakasuot ito ng business suit at nagsusumigaw ng otoridad ang presensya nito. May nakasunod dito na isang lalaking nakasuot ng puting uniforme at may earpiece sa tenga. Matangkad ito, may makakapal na kilay, matangos ang ilong at may kakapalan ng mga labi. Kuya Sandro. Nauutal na wika ni Zaldi nang makita ang bagong dating na lalaki. Napalunok si Leslie dahil kilala rin niya ang bagong dating. Sino ba namang hindi? Sikat ang lalaki. Ito lang naman ang CEO ng Castellano Footwear at ang nakatatandang kapatid ni Zaldi. Apologize now, Zaldi. Malamig na wika ni Sandro sa kapatid. Kuya, did I stutter, my little brother? I said apologize to the child and to the lady. What? No fucking way, kuya. They're the ones who made the scene here. Sila ang nanggugulo. And you humiliated them. Kanina pa ako nanonood sa inyo sa likod. Now go and fix your attitude, or I will fix it for you. You choose one. Fuck it. Am I hearing something, Zaldi? Nothing, kuya. I'm going to apologize to the child and to the lady. Marahas na napabuntong hininga si Zaldi at bakas ang matinding galit sa mukha na tumingin kay Leslie.
I'm sorry. Labas sa ilong na wika nito. Napaismid si Leslie. Kanina lang kasi ay napakatapang nitong magsalita. Tapos ngayon ay tila basang sisiw na ito. Sorry din, pero isa lang ang masasabi ko sa'yo, Zaldi Castellano. What? Say it now. Bakas ang pagkairita na wika nito. Hindi ako ang may sasabihin, itong palad ko. Bago pa makahuma si Zaldi ay kaagad niyang pinalipad ang kanyang palad sa pisngi nito. Napasinghap ang mga nanonood. Si Zandro naman ay napataas ang kilay at umangat ang sulok ng labi sa ginawa niya. Para yan sa pagtulak sa pamangkin ko. Ngayon, damhin mo ang karma mo, Zaldi Castellano. Inirapan pa niya ito bago siya tumalikod at naglakad ng taas noo, habang hila-hila sa kamay ang kanyang pamangkin. Ngunit paglabas pa lamang nila ng lobby ng hotel ay may tumawag na sa kanya. Miss Duran! Iritadong lumingon siya. Nakita niya yung lalaking nakasuot ng puting polo at may earpiece sa tenga. Yung kasama ni Zandro kanina. Bakit ba? Kakausapin ka raw po ni Sir Sandro. Tumabi ito at pinadaan si Sandro na seryoso ang muka habang naglalakad palapit sa kanya. Pinatago niya sa kanyang likod si Kian at sa kataas noong tinitigan sa mga mata ang lalaki. Anong kailangan mo? I apologize on behalf of my brother. Hindi ko kailangan yan. Mas kailangan ko ang respeto ng kapatid mong walang niya at gunggong. Kahit mismong bata wala siyang sino-sino. Ang kapal pa ng mukha niyang i-deny na anak niya si Kian. I know. But let's just stop beating around the bush, Miss Duran. Alam kong gagawang kapatid ko at naniniwala rin ako na anak niya ang batang kasama mo. Oh, ano ngayon? Why didn't you tell me that I have a nephew? It seems like you already know me because of my brother for a long time. I could have helped you raise that child. Things wouldn't have turned out like this. Bakit ako mag-aabalang sabihin sa'yo na may inanakan ng magaling mong kapatid noon? May asawa siyang tao. Ginawa niyang kabit ang kapatid ko na isa ring tanga at kalahati kaya nagpautos sa kapatid mo. Pero hindi ako yung tipo ng tao na ipipilit sa iba ang ayaw nila. Pinili kong magpakananay kay Kian kahit wala ang tulong niyo. If you don't need our help, why bother coming here? Dahil gustong makita ni Kian ang ama niya sa personal. Wala kaming balak na magpakita at hindi namin ginusto ang gulong nangyari. Pero hindi ako hihingi ng pasensya sa ginawa ko. Pinagtanggol ko lang ang pamangkin ko. Sadyang gago lang ang kapatid mo. Okay, I believe you, Miss Duran. Walang duda na kapatid ko talaga may kasalanan ng lahat ng to. And like I said, I want to apologize. Just name your price. I will give you any amount you need. Nagsalubong ang mga kilay ni Leslie at napasinghal. Excuse me, hindi ko kailangan ng pera mo, Mr. Zandro Castellano. May trabaho ako at sapat na yun para buhayin ng maayos ang pamangkin ko at pag-aralin siya. But you'll need it anyway. Hindi ko nga sabi kailangan ng pera mo. Ang mas mabuti pa, sapakin mo na lang ang kapatid mo para sa akin. Baka matuwa pa ako sa'yo. Umangat ang sulok ng labi nito. So, that hard slap you threw into my brother's face isn't enough, huh? Kulang na kulang pa yon. Kung kaya ko lang mangkulam, nakabulagta na sana siya ngayon at sumusuka na ng palaka. Nang mabawasan naman ng mga gago dito sa mundo. At sana magka-tonsil siya sa noo. Hindi, pigsa na lang para mas maganda. Hayop siya. Bumakas ang maliit ng ngiti sa mga labi ni Zandro. Tonsil sa noo? Pigsa? What a very nice choice of words. May kasama kang bata, miss, oh. Napakurap-kurap siya at nilingon si Kian na inosenteng nakatingala sa kanya. Bakit? Sanay naman na tong pamangkin ko sa bunganga ko. Wala ka nang pakialam doon. Just saying. Baka maniwala yan na pwedeng magka-tonsil ng noo. Don't worry, Mr. Zandro Castellano. Matalino ang pamangkin ko at alam niya kung ano ang totoo at kung anong hindi. Mas mainam din na nakikita niya na hindi siya dapat nagpapaapi, lalo na sa tatay niyang gunggong. So, he's a smart kid? Like me, mukhang mana siya sa tito niya. Hoy, wag ka nga. Sa akin lang mana ang pamangkin ko. Wag kang asyomero dyan. But why? Look at him. Sa mukha pa lang, talo ka na. He's the spitting image of me. Che, ano ngayon kung mas kamukha mo siya? Sa akin naman siya nagmana sa pagiging matalino. Natigil siya sa pagsasalita nang hilain ni Kian ang damit niya. Napatingin siya rito. Tita Leslie, tama na po. Huwag mo na po siyang awayin. Napakurap-kurap siya at muling binalingan si Zandro na seryoso na naman ang muka. Ay, spuisit!
Bakit pa ba ako nakikipag-usap sa'yo? Tara na nga, Kian. Tinalikuran na niya ang lalaki habang hila-hila si Kian. Ngunit narinig pa niyang sumigaw si Sandro. Don't teach him nonsense, Miss Duran. Hindi magkakaroon ng tonsil ng noo. Remember that, silly woman. Tigsa, pwede. Sagot naman niya. Napapikit siya ng mariin at inis na pinagmumura sa isip ang lalaki. Hindi na niya ito nilingon pa. Pag-uwi nila sa kanilang bahay sa San Mateo ay sakalang kinausap ni Leslie si Kian. Kanina pa kasi ito tahimik nang kumakain sila. Kahit pa ngayon na gumuguhit ito ng sapatos sa drawing pad nito habang nasa sala. Kian, tapos ka na ba sa homeworks mo? Opo, tita. Ano yung ginuguhit mo? Tanong niya rito at sumanampak siya sa tabi nito. Sapatos po. Kita mo naman po, tita. Nakangusong tugon nito. Natawa siya ng bahagya. Sorry naman. Ang ibig ko lang sabihin ay, anong klaseng sapatos naman yung ginuguhit mo ngayon? Rubber shoes po to, tita, na may stars sa planets na design. Kukulayan ko palang pumamaya ng dark blue saka purple para magmukha pong galaxy. Napangiti si Leslie at masuyong hinaplos ang buhok ng pamangkin. Ang galing-galing mo talagang gumuhit ng iba't ibang disenyo ng sapatos, pamangkin. Hindi pa perpekto kasi bata ka pa, pero alam kong may future ka sa pagdidesign ng mga sapatos. Kahit sino magiging proud sa'yo. Napatigil sa pagguhit si Kian at napatulala sa drawing pad. Kumibot ang mga labi nito at nag-umpisang mamula ang dulo ng ilong. Oh, bakit, Kian? Ganun na lamang ang sunod-sunod na pagtulo ng mga luha nito habang nakayuko pa rin. Halatang pinipigilan ang pag-iyak ngunit hindi nagtagumpay. Ang sakit po ng dibdib ko, tita. Bakit po ganun si Papa sa akin? Hindi naman po ako bada. Nadurog ang puso ni Leslie sa nasaksihan na pagluha ng pinakamamahal niyang pamangkin. Halika nga rito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Doon nag-umpisang magkaroon ng tunog ang pag-iyak ni Kian. Sorry ha. Sorry kung ganun ang papa mo. Lumuluha na rin wika ni Leslie. Bakit po siya ganun, tita? Gusto ko lang naman po siyang makilala. Bakit galit na galit siya sa akin kahit wala naman po akong masamang ginagawa sa kanya? Bad po ba ako, tita? Shh, hindi totoo yan, okay? Hindi ka bad. Siya ang bad kasi sinaktan ka niya. Sinaktan din niya ang feelings mo. Sorry po, tita. Nagpumilit po kasi akong puntahan siya kasi puro sa magazine ko lang po siya nakikita eh. Sana di na lang po ako nang ulit. Napaaway ka pa po tuloy dahil sa akin. Galit ka po ba sa akin, tita? Kumala siya at natatawang hinawakan ang magkabilang pisngi ng pamangkin. Bakit naman ako magagalit sa iyo, ha? Hindi mo kasalanan na ganun ang papa mo. Wala kang kasalanan sa lahat, okay? Mabait kang bata. Mabait kang pamangkin. At ito ang tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ko hahayaan na masaktan ka niya ulit. Pinangako ko yan kay Ate Lorraine. Mahal na mahal kita, pamangkin ko. Para na kitang anak. Gusto ko lang na maging masaya ka. Thank you po, tita. May sipon ka po tumutulo. Ayan po, oh. Tinuro nito ang ilong niya at natawa na lang siya. Kumuha siya ng tissue sa munting coffee table nila at pinunasan ang kanyang sipon. Sunod niyang pinunasan ang mga luha ni Kian. Ayan, tahan na ha. Huwag ka nang umiyak, Kian. Kahit hindi ka tanggap ng papa mo, nandito naman ako, di ba? At saka, siya rin naman ang mawawalan eh. Kita mo nga, palagi kang first honor. Mabait at magalang kang bata. Magaling ka pang mag-drawing. Marunong ka na rin mag-design ng mga sapatos kahit 8 taon ka pa lang. Kaya proud na proud ako sa'yo. Ngumiti sa kanya si Kian at niyakap siyang muli. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa pisngi. You're the best tita in the world, Tita Leslie. Nakangiti ng wika nito. Ako lang naman ang tita mo eh. Kahit maging 100 pa po ang mga tita ko, ikaw lang po ang gusto kong maging tita. Kapag nag-asawa ka po at nagkaanak, huwag mo po akong iiwan mag-isa. Natawa siya rito at pinanggigilan ng pisngi nito. Ikaw talaga? Siyempre naman hindi kita iiwan mag-isa. At saka malayo pa yon. Hindi pa ako mag-aasawa at mag-aanak.
25 pa lang ako kaya enjoy ko muna ang pagiging single at pagiging the best tita ng pinakapogi kong pamangkin. Ako lang naman pong pamangkin mo eh. Ay, oo nga pala. Nagtawanan silang magtita. Maya-maya ay tinawag na siya ng kanyang kaibigan at kaedad lamang na si Basha. Beshi, nandito na ako. Pwede mo nang iwan si Kian. Wika nito. Tumayo si Leslie at nag-inat. Ay, trabaho na naman. Salamat, Beshi ha, sa pagpayag na samahan dito sa bahay si Kian. Napairap to. Diyos ko ka, Leslie. 8 taon mo nang sinasabi yan sa akin. Araw-araw kong naririnig yung pagpapasalamat mo. Kung nagiging pera lang yan, siguro mayaman na ako at hindi nagtitiis sa pagiging online seller. At saka ano ka ba? Baby pa lang yang si Kian, katuwang mo na talaga ako sa pag-aalaga sa kanya. Lalo pat sa bahay lang naman ang pinagkakakitaan ko. Siyempre, hindi ko nakakalimutan ng mga naitulong mo sa akin, Beshi. Mas may kwenta ka pa kay Zadie Castellano. Oh, speaking of the devil, viral ka ngayon, girl. Imbis maapektuhan sa ibinalita ng kaibigan, ay napairap na lang siya. Alam ko naman na mangyayari yan. Hindi ako tanga. Sa dami ba naman ang nanonood ng gulong ginawa ko dun sa De La Paz Hotel? Wala eh. Hindi pwedeng manahimik na lang ako. Sinaktan niya si Kian. Pumitik ako. Alam mo namang makikipagpatayan ako kung kailangan para lang ipagtanggol tong pamangkin ko. Nandun na nga tayo. Pero ang daming nagmumura sa'yo sa comment section. Kesyo gold digger ka raw, nasinungaling ka raw. Ganun naman talaga eh. Mas kakampihan nila yung lalaking yun. Mayaman yun at sikat. Anong laban ko ron? At saka anong pake ko? Kahit ipakulam nila ako at mura-murahin. Kahit kasing lutong pa yan ng chicharon, wala akong pakialam. Sa dami ng pinagdaanan ko para lang buhayin si Kian, hindi na ako tatablan ng mga yan. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako madalas gumamit ng social media. Sobrang toxic ng karamihan dyan. At saka uunahin ko pa ba yan kaysa magtrabaho sa peryahan? Ay nako, mabuti na lang kamo at may permanenteng peryahan dito sa San Mateo noon pa. Yun ang dahilan kung bakit naitaguyod mo si Kian. At mabuti na nga lang at sobrang sipag mo. Biruin mo, game attendant ka sa umaga, tapos white lady ka naman sa horror house kapag gabi. At mabuti na lang at may kaibigan akong handang bantayan ng pamangkin ko nang walang bayad. Salamat talaga ha. Ay nako, ayoko na talaga. Sige na, pumasok ka na sa peryahan bago pa ako mapikon sa iyong bruha ka. Tinawanan niya ang kaibigan. Bakit ba nagmamadali ka? Malapit lang pong peryahan mula rito ano? Marami na bang tao? Tanong niya rito. Oo, sobra. Kahit hindi festa rito sa San Mateo, talagang noon pa man ay palagi nang dinadayo yung peryahan na yan. Sa dami ba naman kasi ng mga magagandang rides sa ka-games? Tapos may maganda pang game booth attendant. Loka-loka, binola mo pa ako utu-utu ako. Correction, magandang utu-utu. Hinampas niya ito sa balikat habang tumatawa. Maya-maya ay dinampot na niya ang kanyang sling bag at hinalikan sa pisngi ang kanyang pamangkin na abala ng muli sa pagguhit ng panibagong design ng sapatos. Nabasa kasi ng luha nito kanina ang naunang ginawa. Kian, dito ka muna ha. Behave ka kay Tita Basha mo. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Sige po, tita. I love you po. Hinalikan niya ito sa noo. I love you din. Yung bilin ko ha. Pagpatak ng 9 p.m. matulog na. May pasok ka pa bukas sa school. Opo, promise po. O sige na. Ginulo niya ang buhok nito bago umalis. Pagdating niya ng peryahan ay nag-umpisa na siyang magtrabaho at manakot bilang white lady sa horror house. Samantala, kanina pa tinititigan ni Zandro ang alak sa kanyang shot glass. Naroon siya ngayon sa harap ng malawak na swimming pool. Iniisip niya ang nangyaring sagutan nila ni Leslie Duran kanina lang. She's a strong woman with strong principles. Bihira lang ako makaharap ng mga babaeng katulad niya in my 30 years of existence. She's one of a kind, and I don't like it. Pabulong niyang wika. Maya-maya ay naramdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid na si Zaldi sa kanyang likod. I don't get it, kuya. Why did you have to embarrass me in front of everyone? Sa harapan ng mga board of directors at mga executives, talagang gusto mo akong ipahiya? Tinatamad na napabuntong hininga siya bago niya hinarap ang kapatid. Look at you, my little brother. Throwing a fit over something you brought upon yourself.
Do you have any idea how humiliating that was for me, kuya? Na mas kinampihan mo babaeng yun kaysa sa akin na kapatid mo. Pati si Jenica galit na sa akin. She wanted to file an annulment. Galit na din sa akin ng parents niya, and they wanted to sue me for having an affair. Napasingha si Sandro at matalim na tinitigan ng kanyang hawak na shot glass. Walang ano-ano ay marahas niyang ibinato yun sa posting nasa likuran mismo ni Zaldi. Nanlaki ang mga mata nito sa ginawa niya at nag-umpisang manginig sa takot nang humakbang siya palapit dito. Humiliating? You think that what I did was humiliating, huh? Look at yourself, Zaldi. Anong ginawa mo ron? You shouted at a woman. You almost hit her too. You kicked a child who happened to be your son. You had an affair with one of your company's employee. You cheated. And you suck as a husband to Jenica. Now tell me, sinong gumawa ng mga katarantaduhang yun? Hindi ba ikaw din? You were the one who brought this to yourself. You failed to take responsibility for your own mistakes, kaya nangyayari sa'yo ito ngayon. How dare you blame me for this, you fucking moron? But that was a long time ago, kuya. Nakaiwas ang tingin na wika nito. It doesn't matter anyway. Tama nga si Mr. Ran. May karma nga talaga. And you think tutulungan kita na makipag-ayos kay Jenica? No way. I wouldn't help her get back to an asshole, self-centered, pathetic loser like you. Pasalamat ka nga't binigyan pa kita ng posisyon sa kumpanya ko. And lucky you, napilit noon ni Dad ang mga board members na tanggapin ka sa kumpanya ko, kahit na hindi ka naman talaga magaling. But now, they were already questioning your capability to handle advertising and promotions of our company. And you handed them the reason to replace you. Lahat na nga inaasa mo na sa marketing team, di ba? Bumakas ang matinding panlulumo sa mukha nito. What? No, kuya. Tell them not to replace me. I can't lose my position in the company. I can't do anything for you anymore, my little brother. This is too much. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo at umaasang titino ka. I guess, this is the right time para sukuan ka. How dare you do this to me, kuya? Galit nitong sabi. Sino ka ba sa akala mo, ha? Anak ka lang naman ni Dad sa labas, di ba? Namatay ang mami ko sa sobrang sama ng loob kasi kinupkup ka ni Dad pagkatapos mamatay ng nanay mong kabit. Binigyan niya ito ng sobrang talim na tingin. Kumuyom ng mariin ang kanyang mga kamao. Don't fucking go there, Zaldi. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? My mom took her own life because she can't stand to see you in this house every fucking single day. Hinawakan niya ng mariin ang kwelyo nito. Have you forgotten what she did to my mother, ha? Ginusto na naming lumayo nun para hindi na makagulo sa inyo. Pero anong ginawa ng mami mo? Sinagasaan niya ang nanay ko habang naglalakad sa gilid ng kasada. Nakita mismo ng mga mata ko ang ginawa niya kasi magkasama lang kami nun. At nang makukulong na siya, saka siya nagpakamatay para makatakas sa kasalanan niya sa nanay ko. I'm not saying that my mom was right for having an affair with Dad. Pero tama rin bang pumatay ka ng walang kalaban-laban na tao? You answer me, stupid ass. Tama ba yun, ha? At baka nakakalimutan mo. Mas matanda pa rin ako sa'yo kaya umayos ka, Zaldi. Hindi ito nakasagot sa kanya dahil muling bumalik ang takot na takot nitong mga mata. Nagpatuloy naman siya sa pagsasalita. Have it ever crossed your mind kung bakit wala akong amor sa'yo bilang kapatid ko? Anong ginawa mo nun sa puntod ng nanay ko? Sinira mo ang lapidan ng libingan niya. Pati mga pictures na meron ako sa kanya, pinunit at sinunog mo. Tanda mo ba? Though I understand why you had to go that low. Kasi nakikita mong ako mas pinapabura ni Dad dahil akong unang anak at good boy. At mas lalong lumaki ang galit mo sa akin nang sa akin niya ipinamana ang kumpanya niya bago siya namatay dahil sa liver failure. But believe me when I say that I understand where that fear in your eyes is coming from. Kasi alam mo kung paano ako magalit tuwing pinagdidiskitahan mo ang mga naiwang gamit sa akin ni nanay. Tuwing nahuhuli kitang ginagawa mo yun, I crush every bones in your hand. Kaya hindi na naulit ang mga ginagawa mo nun, di ba? Because you're scared na ulitin ko yun sa'yo. Now, gusto mo bang mangyari ulit yun, ha? Bigla itong namutla. Binitiwan niya ito at pinagpag ang suot nitong coat na nagusot na ngayon. Fix yourself, my little brother. Alam mo naman na ayokong nag-aaway tayo. You know that I have a short temper, lalo na sa mga katulad mo. Fix yourself and prepare for the worst. Mawawalan ka na ng posisyon sa kumpanya tapos mawawalan ka pa ng asawa. Kawawa ka naman. Maluha-luha itong napaiwas ng tingin, kaya naman natawa siya ng sarkastiko. Oh, don't cry, my little brother. Malay mo naman, may tumanggap pa rin sa'yo kahit wala ka ng posisyon sa kumpanya.
Yun naman ang palagi mong ginagamit para mababae, di ba? Tinignan siya nito ng matalim habang nakakuyom ang kamao. Natawa siya sa itsura nito na tila nais na siyang patayin sa bugbog, ngunit hindi nito magawa. Tumalikod na ito, ngunit may naalala siya kaya tinawag niya itong muli. Wait, may nakalimutan lang ako, Zaldi. Lumingon ito sa kanya. Humakbang naman siya palapit at hinawakan ito sa isang balikat. Miss Duran wanted me to do something for her instead of giving her money. Ano naman yun? Nagsorry na ako, di ba? Kabadong tanong nito. Ngumisi siya at mabilis na sinuntok ito sa sikmura. Napaungol ito sa sakit. Binitiwan niya ito at tinalikuran. You can go. Tell Manang Josie to get me another glass. If you want to leave this house permanently, feel free to go and never come back. My life would be so much easier in this house once you're gone. Remember this, Kuya? No, I wouldn't call you that anymore, Sandro. I'll leave this house, but I'll make you pay for abandoning me. Natawa siya ng sarkastiko at muling nilingon ng kapatid. I have gone through so much pain and suffering in my life, Zaldi. A simple threat like that won't make me tremble, lalo na't galing sa'yo. And as you know, hindi ako may gawa niyan sa'yo. Lahat ng nangyayari sa'yo ngayon ay ikaw ang may gawa at may kasalanan. Marahas na gumalaw ang panga nito ngunit hindi na nagsalita. Tumalikod na ito at nagmadaling umalis. Napairap na lang si Sandro. Kinabukasan nga ay nalaman niya mula kay Manang Josie na kinuha na ni Zaldi ang mga natitirang gamit nito sa kanilang mansyon. Nakahanap na rin kaagad siya ng ipapalit kay Zaldi sa naiwan nitong posisyon sa kumpanya. Sir Sandro, nandito na po yung files na pinakuha niyo sa akin. Bungad di ko ni sa kanyang opisina. Ito ang kanyang sekretarya. Let me see. Kinuha niya ang folder na inabot nito. You may go, Connie. Thank you. Nakangiting tumalikod na ang kanyang sekretarya at lumabas na ng kanyang opisina. Inumpisahan niyang buklatin ang mga dokumento kung saan naroon ang pangalan ni Leslie Duran at ng pamangkin nitong si Kian. Leslie Duran, 25 years old from San Mateo. Basa niya sa nakasulat. Tinitigan niya ang larawan ng dalaga. Nakangiti ito sa larawan na kuha mula sa isang peryahan. Nasa isang booth ito at nag-a-assist ng mga customer na gustong maglaro. So, totoo nga nagtatrabaho siya sa peryahan. And wow, marunong pala siyang umiti. Sarkastikong bulong niya nang mapansin ang nakangiting mukha ng dalaga sa larawan. Muli niyang binuklat ang nasa loob ng folder at nakita ang picture ni Leslie kasama si Kian. Napansin kaagad ni Sandro ang hawak na drawing pad ng bata. Tila design yon ng sapatos. Hindi pa ganoon kaperpekto ang pagkakaguhit, ngunit sa unang tingin ay masasabi niyang talentado ang bata. So the Castellano blood really runs on this child. I want to see him again. Nakangising wika niya bago pinagsalikop ang mga daliri. Nagdesisyon nga siyang puntahan sa peryahan sa San Mateo si Leslie kinagabihan. Isang oras lang naman ang biyahe patungo roon. Nabasa niya kasi sa files na tuwing gabi ay sa horror house naman ito nagtatrabaho sa peryahan. Sir, nakausap ko na po yung manager ng horror house. Nasa dressing room daw po si Miss Duran. Wika sa kanya ng driver/personal assistant niyang si Jimmy. Okay, wait for me here. Sigurado kayo, sir? Hindi kayo sanay sa ganitong lugar. It's okay, I can handle it. At saka kailangan ko makausap ang babaeng yun ng masinsinan. Sige sir, kapag kailangan niyo ako, nandito lang ako sa labas. Tumango na lang siya at inayos ang suot na coat bago naglakad papasok sa maliit na tent sa pinakalikod ng peryahan. Papasok pa lang siya roon ngunit sinalubong na siya ng isang babaeng nakasuot ng puting bestida na abot hanggang paa. Ang mahabang buhok nito ay nakalugay. Napasigaw siya sa takot nang makita ang sobrang puting mukha nito at ang maitim nitong eyebags. God! Jimmy! Come here! There's a ghost! Malakas na tawag niya sa assistant. Patakbo naman itong lumapit sa kanya at inalalayan siya na muntik na siyang madapa sa kakaatras palayo sa babae. Anong nangyari, sir? Ayos ka lang? Nasaktan ba kayo? Ano, sir? Magsalita kayo. Taranta at sunod-sunod na tanong ni Jimmy habang tinitingnan kung may sugat ba siya sa katawan. Ngunit natigilan si Sandro nang bumunghalit ng tawa ang babaeng nasa harap niya ngayon. Pumapalakpak pa ito habang walang tigil sa paghalakhak. What the hell? Inis na wika niya nang makabawi. Kaagad din siyang lumayo kay Jimmy at inayos ang kanyang suot na coat. Who the hell are you? At bakit pinagtatawanan mo ko?
Tumigil ito sa pagtawa. Ha? Hindi mo ako kilala? Hello, Leslie Duran. Yung babaeng walang kaabog-abog na sinampal yung kapatid mong gago kagabi sa event nyo. Remember? Kumunot ang noon niya at tinitigan ang nakakatakot nitong itsura. Is that you? Bakit ganyan ang itsura mo? I almost had a heart attack because of you. Mukha kang white lady sa itsura mo. Hala siya, tinatanong mo ko kung bakit ganito ang itsura ko? Bakit? Sa tingin mo nasan ka ba? Nasa horror house ka po, Manong. Alangan namang magpakita ko habang nananakot. Paano matatakot sa akin ng mga tao kung hindi ganito ang itsura ko, Aber? Napasinghan na lang si Sandro. Kahit wag ka na mag-ayos ng ganyan. So sinasabi mong nakakatakot ng itsura ko kahit hindi ako mag-ayos ng ganito. Ganon? I didn't say that. Ang ibig kong sabihin, mata mo pa lang mukhang mangangain na ng tao. Look at those sharp eyes you have. Bakit? Isa ka ba sa mga nabiktima ng nangangain kong mga mata? Do you think matatakot ako sa'yo, Leslie Duran? Nagpigil to ng tawa. Sorry kanina lang kasi grabe ka makasigaw nang makita mo ang mukha ko. Tumawag ka pa ng backup. Sino ba naman hindi matatakot sa itsura mo na yan? Imbis na sumagot ang dalaga ay muli itong bumunghalit ng tawa. Great, tinatawanan mo pa talaga ako. Naaasar niyang wika. Ay, hindi Sinong tumatawa? Nagsistretching lang ako ng bibig ko. Go on, Miss Duran. Make fun of me as long as you want. But don't get too comfortable. I didn't come here for you to make fun of me. Doon na pa seryoso ang dalaga at inayos ang mahabang buhok na nakatabing sa magkabilang pisngi. Bakit ka nga ba nandito? Oras ng trabaho ko kaya kung ano man ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan dito, sabihin mo na. My assistant already told your manager na hindi ka muna magtatrabaho ngayon. Pumayag naman siya. Sasaluhin ko rin ang dapat sasahurin mo ngayon. Ginawa mo yun? Yes, because I want your full attention, Miss Duran. So go inside again at magbihis ka na at ayusin mo ang mukha mo. I can't even look at you properly because of your makeup. Napasinghalan dalaga. Takot ka lang sa white lady No, I'm not. Nagulat lang talaga ako sa itsura mo. Boo! Panggugulat nitong natatawa. Napaatras naman siya sa gulat at napakurap-kurap. Muli-tuloy itong humalakhak sa naging reaksyon niya. Hindi raw takot. Che, maghintay ka rito sa labas, Manong. Magbibihis lang ako. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasayangin ang oras ko, Tinalikuran na siya nito at bumalik na sa loob ng tent. Hindi naman talaga ako takot sa white lady, Miss Duran. Inis na pahabol niya. Sir, ngayon ko lang nalaman na takot ka sa white lady. Natatawang wika naman ni Jimmy na nasa likod pa rin niya. Isa ka pa. Hindi sabi ako takot sa white lady. Si Sir naman, hindi niyo kailangan mahiya sa akin. Muntik pa nga po kayong madapa kanina sa sobrang takot mo sa itsura ni Miss Duran. It was normal reaction kapag nagugulat. Bakit ba big deal sa inyo yun? Pero aminin mo, sir, nanibago kayo kay Miss Duran, ano? What do you mean? Siya lang may lakas na loob na asar-asarin kayo at sagot-sagutin ng ganun Sobrang tapang na babae niya. Walang inuurungan. Nakita ko yung ginawa niya kay Sir Saldi kagabi dun sa event niya sa De La Paz Hotel. Yeah, right. Ni hindi niya gustong tulungan ko siya sa pagsuporta kay Kian. Oo nga pala, sir. May pamangkin pala kayo, no? Anong balak niyo? Kukunin niyo kay Miss Duran yung bata? Why would I do that? Kay Miss Duran na siya lumaki. Gusto ko lang na maging bahagi ako ng buhay ni Kian. I'm still his uncle after all. Besides, I can see the Castellano talent running through his veins. Malayong malayo sa ama niyang pasaway. Pwedeng-pwede siyang pumalit sa akin sa kumpanya balang araw, Jimmy. Kung ganun, palagi na kayo magkikita ni Miss Duran. Mapang-asar na wika ng kanyang assistant. Ano naman? Sa pamangkin ko ako makikipag-close, hindi sa kanya. Pero imposibleng hindi kayo magkausap niyan, sir. So, anong pinaparating mo, Jamie? Irap niya. Na baka tumiklop ka sa kanya, sir. Aminin niyo, maganda siya kapag hindi ganun ang ayos niya. Anong gagawin ko sa ganda niya kung mas matapang pa siya sa lalaki? Kapag naging kami ng babaeng yan, baka i-under pa ako. I don't like that kind of relationship and woman. Mas gusto ko ang babaeng sweet. Teka lang naman, sir. Sinabi ko lang naman po na maganda si Miss Duran. Pero bakit napunta na sa relationship ang sinasabi niyo? Advanced yarn? Biro nito. Sanay na sila na ganoon mag-usap dahil matagal na rin silang magkatrabaho. Napaawang ang bibig ni Sandro at napakamot sa kanyang sentido. Hindi niya batid kung bakit nga ba yun ang nasabi niya.
Stop with the nonsense, Jimmy. Hindi ako nakikipagbiruan. Wala akong gusto sa babaeng yun, okay? Hala, wala naman po akong sinabing may gusto kayo sa kanya, sir ah. Nako sir, dyan nagsisimula yan. In denial sa una pero kapag tumagal, kakainin niyo ang sinabi niyo. Napakamot siya sa kanyang ulo at hindi nagawang sumagot sa mapang-asar na assistant. Mas lalo lang kasi siya nitong aasarin kapag sumagot pa siya. Mabuti na lang at maya-maya lang ay lumabas na mula sa tent si Leslie. Malinis na ang mukha nito at nakasuot na lang ng simpleng kulay pula na t-shirt at maong pants. Gayunpaman, litaw na litaw ang natural na ganda at kinis ng mukha nito. O ano, saan tayo mag-uusap? Tanong nito sa kanya habang nakahalokip-kip. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan. Inside my car. May iwan si Jimmy sa labas. Tayong dalawa lang? Ayoko nga. Baka mamaya kung ano pang gawin mo sa akin. Inismiran niya ito. Ano namang gagawin ko sa'yo? Mag-uusap nga lang tayo. Tayong dalawa lang at wala nang iba. At anong akala mo sa akin? Mapagsamantala? Hindi mo ako masisisi. Sorry ulit sa term pero gago kasi ang kapatid mo. Well, hindi kami magkatulad. And for your information, he already got the punishment he deserves. Tinanggal ko na siya sa company namin at gusto na rin mag-file ng annulment ng asawa niya. Natawa ng sarkastiko ang dalaga. Tingnan mo nga naman ang karma. Hindi siya makakarma kung hindi dahil sa akin, Miss Duran. Buti ka mo, hindi mo kinonsinte kahit kapatid mo siya. Kapatid ko nga siya, pero hindi pwedeng konsentihin ko siya sa mga maling ginagawa niya. For now, bahala na siya sa buhay niya. He can manage his own life without my help. Very good ka din ah. Sige na nga, usap na tayo. Mukha namang magkakasundo tayo. Nauna na itong maglakad, kaya naman tinawag niya to. Miss Duran, are you sure gusto mong mauna? You don't even know kung saan nakapark ang kotse ko. Napahinto si Leslie sa paglalakad at napalingon sa kanya, nakasimangot. Di mauna kayo. Umatras ito at pinauna nga sila ni Jamie. Ngunit nakakailang hakbang pa lang sila ay sumalubong na sa kanila ang mga taong may kanikanyang make-up ng pang-horror. Mayroong paniki, may tiyanak, at ang pinakaayaw ni Sandro na white lady. What the hell? Napayakap siya sa braso ni Jimmy at mariing pinikit ang mga mata. Narinig niya ang malakas na halakhak ni Leslie mula sa likod niya. Ano nangyari dun? OA naman? Dinig na bulong ng isa sa mga dumaan. Mga tropa, kayo munang mananakot ngayon sa horror house. May bigla ang lakad eh. Dinig niyang wika ni Leslie. Tila kausap ang mga nakasalubong nila. Mamimiss ka namin, Leslie. Tado, mga baliw. Papasok din ako bukas. Akala mo naman mag-a-abroad ako. Tumatawang tugon pa ng dalaga. O siya, sige na. Alis na muna kami. Baka mamatay na sa takot o maihisa sa luwal tong isa kong kasama. Nagtawanan ang mga ito. Mabilis naman na dinilat ni Sandro ang kanyang mga mata at binigyan ng matalim na tingin ang dalaga na hanggang ngayon ay tumatawa pa rin. Sinadya mong paunahin ako kasi alam mo makakasalubong ko sila, no? Inis niyang tanong. Hindi ah. Malay ko bang makakasalubong mo sila? Ikaw naman ang nagsabing mauna kayo ah. Pero grabe, nakakatawa talaga yung reaksyon mo. Tingnan mo nga, nakayakap ka pa sa braso ng kasama mo. Ano yan, bromance? Muli itong humalakhak. Kaagad niya tuloy binitiwan si Jimmy na tatawa-tawa rin. Isa ka pa, Jimmy. Stop laughing. Ani Sandro. Kaagad na paseryoso ang kanyang assistant, ngunit halatang halata ang pagpipigil na tumawa. Yung itsura mo talaga nakakatawa. Pagpapatuloy ni Leslie. Dapat hindi mo binitiwan yung kasama mo. Ang sweet niyo pa naman tingnan. Ang tapang mo sa kapatid mo pero tiklop ko pala sa white lady na hindi tunay. Kailangan ko lang na makakapitan kasi nga nagulat ako. It's a normal reaction, you know. Sandro, huwag ka na magdahilan. Next time punta kayo ulit dito pero ipapasok ko na kayong dalawa sa mismong horror house. Tingnan natin kung yayakap ka ulit sa kasama mo. Pustahan tayo. Baka nga maihi ka pa eh. Miss Duran, stop making fun of me. Mariin niyang sigaw. Napatigil tuloy ito sa pagtawa. Ano ba? Joke lang eh. Tara na nga sa kotse mo. Are you sure wala na tayong makakasalubong ng mga kauri mo kanina? Grabe sa kauri. Ano kami mga totoong aswang? Wala na. Sila na lahat yung nakasalubong mo. Napatawid si Sandro at inayos ang kanyang coat. Let's go. You've wasted so much of my time already, Miss Duran. Leslie na lang, Sandro. Mag-first name basis na lang tayo.
Gayahin mo ko. Sandro lang ang tawag ko sa'yo. Kasi kahit CEO ka ng Castellano Footwear, wala akong pakialam. Hindi naman kita amo at hindi mo ako trabahador. Guess mo? Pinaikot ni Sandro ang mga mata niya. Oo na, sige na. Ang daldal. Nauna na siyang maglakad at pinagmasdan ng paligid. Takot na may makasalubong pa katulad kanina. Mabuti na lang at wala na. Nang makalabas sila sa peryahan, ay tinungo nila ang kanyang luxury car sa pinakadulo ng parking. Pumasok silang dalawa sa backseat at naiwan sa labas si Jimmy. Oh, anong pag-uusapan natin ngayon, Sandro? Tanong kaagad sa kanya ni Leslie. It's about Kian, my nephew. Diretsong sagot niya. Anong meron sa kanya? Wala naman pakialam sa kanya yung gagong kapatid mo eh. Pwes ako meron. May pakialam ako kay Kian. Sa pamangkin ko. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. So, anong gusto mong mangyari? Kukunin mo ba siya sa akin? Pagkatapos ko siyang alagaan ng 8 taon, kukunin mo bigla. At sa tingin mo, papayag ako. Magkakamatayin muna tayo, Sandro. Oo, hindi ako mayaman, pero binibigay ko sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Atensyon at pagmamahal na hindi kayang ibigay ng kapatid mo. Look, I'm not going to take him away from you. I just want to be part of his life. Gusto kong makilala niya ako bilang tito niya. Wala naman sigurong masama ron, Miss Duran. I mean, Leslie. Napaisip ng malalim ang dalaga habang nakahalokip-kip ang mga braso. Hindi ko alam. Wala akong tiwala sa'yo. Sa inyong magkapatid. Baka kapag napalapit na sa'yo ang loob ng bata, bigla mo siyang iwan at ikahiya katulad ng ama niya. Hindi ko kayang hayaan yun. Alam mo bang umiyak si Kian kagabi dahil gano'n ang ginawa sa kanya ng ama niya? Doble ang sakit nun sa akin. Ayoko masaktan ulit ng pamangkin ko. Just trust me, Leslie. Sinabi ko na sa'yong hindi ako katulad ng kapatid ko. Hindi ko siya ikakahiya. Dahil katulad niya, alam ko ang pakiramdam na hindi katanggap ng mga tao sa paligid mo. Napatitig sa kanya ang dalaga. Anak ka rin sa labas? Yup. Naging kabit ang nanay ko at pinatay siya ng nanay ni Zaldi. Alam ko nagkamali ang nanay ko noon pero hindi sapat na dahilan yun para patayin siya ng ganun. I worked so hard to prove my worth to my father. Kaya sa akin niya pinamana ang kumpanya at hindi kay Zaldi. At first, the board members doubted my capabilities to run our company because of my background. But eventually, I proved them that my worth goes beyond my past. Hindi ang nakaraan ko magdidikta sa future ko. Yun ang gusto kong mangyari kay Kian. Ayoko maranasan niyang manliit sa sarili kasi bunga siya ng isang pagkakamali. Gusto kong lumaki siyang matapang at hindi nagpapadala sa mga panghuhusga ng ibang tao dahil lang naging anak siya sa labas. Napatitig ng mariin sa kanya si Leslie. Bahagya pang nakaawang ang bibig nito. Nagpatuloy naman siya sa pagsasalita. If those reasons aren't enough for you to trust me, I can give you time to think about it, Leslie. Just know that I'll be waiting. Kahit anong mangyari, gusto kong maging bahagi ako ng buhay ni Kian. I could give him financial support kung gusto mo. Hindi na kailangan. Lumaylay ang kanyang mga balikat. Come on, Leslie. Hindi mo na nga kailangan na magbigay ng financial support hanggang kaya ko pa. Pero, pwede ka magpakilala sa kanya kung yun talaga ang gusto mo. Papayag ako. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Sandro at napangiti. Really? Pumapayag ka na? Oo nga, ang kulit. Nang marinig ko kasi yung kwento mo, katulad nga ng kwento ng buhay ni Kian. At dahil pareho kayo, sigurado akong ikaw lang din ang makakaintindi sa sitwasyon niya. Saka sinabi mo nga na pinarusahan mo na yung gagong Zaldi na yon. Kaya sige na, oo na't ipapakilala na kita kay Kian. Mukhang gusto ka rin niyang makilala eh. Thank you for considering my request, Leslie. Oh, tapos na tong usapan na to. Bababa na ako at na makauwi na. Wait. Pinigilan niya ito sa braso. Binunot niya ang kanyang wallet at inabot sa dalaga ang 5,000. Kunot noon tinitigan lang yun ng dalaga. Ano yan? Money. Hindi ba sabi ko babayaran ko ang gabi mo ngayon? Baliw ka ba? Sobra-sobra yan eh. Come on, Leslie. Take this as my token of gratitude. Kasi pinayagan mo akong mamit ang pamangkin ko. Isipin mo na lang na para to kay Kian. Tila nag-aalangan man noong una ay tinanggap pa rin yun ng dalaga. Una't huli na to, Sandro ah. Ayokong isipin mo na kaya kita pinayagan na ipakilala kay Kian eh dahil mayaman ka. Napairap siya. Siyempre, hindi ko iniisip yun. Kagabi pa nga lang nung unang beses na magkita tayo, tinanggihan mo na ang alokong tulong.
Tapos ngayon, 5,000 na nga lang, halos ayaw mo pang tanggapin. Hala siya, nga lang, nilalang mo 5,000? Malaking halaga na yun sa mga katulad namin, no? Sa mahal ng mga bilihin ngayon, yung 1,000 katumbas na lang ng 100. Kaya malaking bagay na to. Pambili ko rin to ng isang kaban na bigas saka mga pagkain ni Kian, no? Natawa siya ng kaunti. Okay. Hindi na maliit para sa'yo ang 5,000. Gusto mo, dagdagan ko pa eh. Hep, ayoko na. Huwag mo nang dagdagan. Utang na loob, Sandro. Baba na nga ako. Baka mamaya, madagdagan mo pa tong binigay mo sa akin tapos hindi ako makatanggi. Muli siyang natawa sa mga pinagsasasabing kalokohan ng dalaga. Oo na, hindi na. Pero huwag ka nang bumaba. Ihahatid na kita pa uwi sa bahay niyo. Huwag na, nakakahiya. I insist. Gusto ko na rin makilala si Kian. Hindi pa naman siguro tulog yun since medyo maaga pa. Natigilan ito sandali. Maya-maya ay tumango ito. Sige na nga, para isahan na lang to. May trabaho ako sa mga susunod na araw kaya magiging busy ako. Tama, ngayon ko na siya ipapakilala sa'yo. Napangiti siya. Tinawag na niya si Jimmy at pinapasok na sa kotse. Malaki ang mga ngiti nito habang tinitingnan silang dalawa ni Leslie mula sa rearview mirror. Mukhang maganda na pag-usapan niyo, sir ah. Mapang-asar na wika ni Jimmy. Oo, at wag mo nang sirain. Ito masyadong chismoso. Pagsusungit ni Leslie sa kanyang assistant. Sir, inaaway ako. Tama naman siya, Jimmy. Huwag mo nang sirain ang mood niya. Pumayag na nga magpakilala ako kay Kian eh. Doon na nga tayo pupunta sa bahay nila. Wow, talaga sir? Ayos ah. Mabait ka naman pala, Miss Duran. Leslie na lang itawag mo sa akin. Kapag tinawag mo pa ulit ako ng Miss Duran, tatawagin kitang Jimmy Neutron. Ano, payag ka? Aba, wag naman. Wala ka pala eh. Tatahimik na nga ako. Lihim na natawa na lang si Sandro sa sagutan ng dalawa. Si Leslie ay nagturo ng daan patungo sa bahay nito. Malapit lang naman yun kaya 5 minuto lang ay naroon na sila sa tapat ng isang maliit, ngunit may maaliwalas na bakuran na bahay. Naiwan si Jimmy sa loob ng kotse at sumama si Sandro kay Leslie papasok. Oh, hindi ka pumasok ngayon? Takang tanong ng isang babaeng mataba na tila kaedad lamang din ni Leslie. Nakaupo ito sa sala habang katabi si Kian na umiinom ngayon ng gatas. Inosenteng napatingin sa kanya ang bata na tila kinikilala siya. Hindi ako pumasok, Basha. Mahabang kwento. Mag-uusap lang kaming 3. Uwi ka na at magpahinga. Ako narito. Bukas na lang ulit. Wika ni Leslie sa babae. Tumayo ang babaeng tinawag na Basha at binigyan ng nangaasar ng ngiti si Leslie. Nagpalitan pa ng tingin ang dalawa bago tuluyang umalis ang babae. Tita Leslie, siya po yung nagtanggol sa ating kagabi, di ba po? Tanong ni Kian kay Leslie maya-maya. Lumapit ang dalaga sa bata at lumuhod upang pantayan ito. Oo, Kian, siya yung nagtanggol sa atin mula sa papa mo. At alam mo ba na siya ang kapatid ng papa mo? Pero hindi siya katulad ng papa mo na pinagtatabuyan ka. Gusto ko nga niyang makilala eh. Napakurap-kurap si Kian at muling napatingin sa direksyon ni Sandro. Humiti siya at dahan-dahang naglakad palapit upang pantayan din ang bata. Hi Kian, ako nga pala ang Tito Sandro mo. Huwag ka mag-alala, hindi ako katulad ng Papa Saldi mo. Pinagtanggol ko pa nga kayo kahapon, di ba? Mabait ako. Hindi lang halata sa una. Hindi kita pa iiyakin katulad ng ginawa sa'yo ng papa mo. At saka alam mo ba, nakita ko yung mga gawa mo sa drawing pad. Para sa edad mo, magaling ka nang mag-design ng mga sapatos. Mayari kasi ako ng isang kumpanya na gumagawa ng mga sapatos. Kaya alam ko na kagad nakadugo kita. Ang galing-galing mo. Proud ako na may pamangkin akong katulad mo. Nanubig ang mga mata ni Kian at nanginginig ang mga labi. Buti ka pa po. Proud sa akin. Bakit naman ako hindi magiging proud sa'yo? Talent mo pa lang, halatang dugong Kastelyano ka na. At saka isa pa, sinong hindi magiging proud na magkaroon ng pamangkin na katulad mo, di ba? Ang bait mong bata, magalang. Kahit ganun ang ginawa sa'yo ng papa mo, strong ka pa rin. But don't worry, mula ngayon, hindi ka na niya masasaktan. Nandito na si Tito Sandro mo. Hindi kita sasaktan at ikahihiya tulad niya. Tuluyan na nga bumagsak ang mga luha ni Kian. Patakbo siya nitong nilapitan at niyakap sa liig. Nagulat man, ngunit tila may humaplos sa kanyang puso nang maramdaman ang yakap na yon ng kanyang pamangkin. Thank you po, Tito Sandro.
Humihikbing wika nito. Napangiti na lang siya at masuyong hinagod ang likod nito. Are you happy? Kumalas ito at suminghot bago sumagot. Opo, kasi proud ka po sa akin eh. Saka hindi mo po ako kinakaya. Thank you po ah. You're welcome. Tama na ang iyak. Hayaan mo na si Papa mo. Pinarasahan ko na yun sa ginawa niya sa'yo. Sinaktan mo po ba siya? Huwag ka pong mananakit, Tito Sandro. Natawa siya ng alanganin. Inaalala kung paano niya sinikmuraan ng kapatid kagabi lang. Well, hindi ko naman siya sinaktan. Basta pinarasahan ko lang siya. At sigurado akong hindi ka na niya masasaktan ulit, okay? Mula ngayon, palagi mo na ako makikitang dumalaw rito. Okay lang ba sa'yo yun? Napangiti sa kanya si Kian kahit pa tumutulo na ang sipon nito. Opo naman po, mas gusto ko po yun. Sure. Nakangiting ginulo niya ang buhok nito. Ay nako, ang uhugin kong pamangkin. Mapang-asar na wika naman ni Leslie. Kumuha ito ng tissue at pinunasan ng sipon ni Kian. Thank you po, Tita Leslie. Ang saya ko po kasi may Tito Sandro na rin po ako. Nakangiting wika ni Kian. Oo nga, pero Kian dapat ako pa rin ang paborito mo. Kasi magtatampo ako kapag naging paborito mo yung Tito Sandro mo. Napakunot ang noon ni Sandro nang may ibinulong si Leslie sa tenga ni Kian. Humagighik ang bata saka bumaling sa kanya. Tito, takot ka po pala sa mumu. Napairap tuloy siya kay Leslie. Pati ba naman yung sinabi mo pa sa bata? Kahit kailan ka talaga, Leslie. Oh, bakit? Totoo naman Tito Sandro, bakit ka po takot sa mumu? Sabi ni Tita Leslie, napapasigaw ka raw po sa takot kapag nakakakita ng white lady. Napakamot sa ulo si Sandro. Kasi may kaklase ako noon na nagpanggap na white lady habang nasa CR ako sa school. Sa gulat at takot ko, tumakbo ako palabas ng CR kahit wala akong suot na pang ibaba. Kaya yun, natrauma na ako. Sabay na tumawa ang dalawang magtita. Nag-high five pa ang mga to. Nakakatawa ka po pala matakot, Tito Sandro. Pero hindi po kayo natatakutin ng ganun. Tita Leslie, huwag mo na po siyang takutin ulit Kawawa naman po siya. Baka po sa susunod, maihina po siya. Napasimangot si Sandro at napailing-iling. Magtita nga kayo. Pareho kayo mapangasar. Muling tumawa ang dalawa. Yun na nga ang umpisa ng magandang relasyon nila ng kaniyang pamangkin na si Kian. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, napatunayan ni Sandro na sadyang sweet at caring na bata ito. Kaya kahit mag-iisang buwan pa lamang silang magkakilala, ay sobrang lapit na ng loob nito sa kanya. Palagi niya itong dinadalaw sa San Mateo kapag hindi siya abala sa kanyang kumpanya at ipinapasya niya rin ito sa magagandang lugar. Dahil doon, madalas din silang magkita ni Leslie na ngayon ay komportable na rin sa kanya. Hey Basha, do you know where Leslie is? Ang alam ko, day off niya ngayon sa trabaho. Tanong ni Sandro sa kaibigan ni Leslie. Naroon siya ngayon sa labas ng bahay ng dalaga. Tanghali yun at may usapan silang kakain sa labas kasama si Kian dahil half day ang bata sa school. Ay, oo nga. Binili nga sa akin na ako na raw ang bahala na magsabi sa'yo. Umalis siya, nagmamadali pa nga. Sagot ni Basha, katabi lang kasi ng bahay ni Leslie ang bahay nito. Saan naman daw siya nagpunta? She wouldn't answer my calls. Sa school ni Kian. Tumawag kasi yung teacher ng bata, sinapak daw sa school. Kaya yun, galit na galit si Leslie. Sumugod sa school. Siguro ngayon nakikipag-away na yun sa mga magulang ng batang nanakit kay Kian. Ganon na lang ang pagsalubong ng kanyang mga kilay. What? Wait, I'm going there. Akmang aalis na siya, ngunit pinigilan siya kaagad ni Basha. Sandali lang, Sandro. Ang sabi ni Leslie, wag daw kitang hayaan na magpunta roon. Dito ka lang. No, I'm not staying here habang nag-iisip ko ano nangyayari sa kanila roon. O siya, sige, bahala ka. Basta kapag pinagalitan ako ni Leslie, ikaw ang sumalo ng galit niya. Ako nang bahala sa kanya, okay? I have to go there. Tinalikuran na niya ito at mabilis na pinasibad ang kotse patungo sa school ni Kian na 10 minuto lamang ang layo. Hindi niya sinama si Jimmy dahil gusto niya sanang sila lamang tatlo ni Kian at Leslie ang magkakasama sa pamamasyal. Pagdating sa tapat ng school ay nakita niyang may nagkukumpulang mga tao at nagsisigawan. Kaagad siyang bumaba ng sasakyan at patakbong nilapitan yon. Excuse me. Sigaw niya at hinawi ang mga taong naroon. Nalaki ang mga mata niya nang makitang si Leslie nga ang naroon
at nakikipagsigawan sa isang lalaki na tila mas matanda ng kaunti sa dalaga. Hindi naman mangyayari to kung hindi nakialam ng gamit yung pamangkin mo eh. Hindi sana siya susuntukin ng anak ko kung hindi niya pinakailaman yung watercolor na hindi naman sa kanya. Sigaw ng lalaki kay Leslie. Akala ko ba nagkaliwanagan na tayo roon sa principal's office? Malinaw na sinabi ng pamangkin ko at ng mga nakakita na nagpaalam naman si Kian na titingnan lang yung watercolor ng anak mo kasi meron naman siya sariling watercolor. Hindi naman siya nang aangkin. Titingnan lang. Kung ayaw ng anak mo magpahiram, huwag siyang manakit. Ganun lang yun. May pa-sorry-sorry ka pa dun sa loob ng office tapos dito ka sa labas mag-aamok. Anong akala mo? Hindi kita uurungan, no? Ngayon pa na nasa loob ng mga bata? Ang yabang mo kasi, miss eh. Tinitingnan mo pa ako ng masama nung makalabas tayo ng principal's office. Tarantado ka pala eh. Ganun lang ako tumingin. Tapos gagawin mo pang masama yung pamangkin ko? Siya na nga nasaktan, siya pa ang masama. Kung pagsabihan mo na lang yung anak mo na wag manakit ng ibang bata porkit may humawak sa gamit niya. Hindi naman madamot ang anak ko. Ayaw lang talaga niya magpahiram sa pamangkin mo kasi kilala siyang anak ng kabit. O ano, sabihin mo hindi totoo. Kumalat pa nga dati sa internet yun, di ba? Na inaaway mo yung tatay ng batang yun kasi hindi siya matanggap. Kasi nga naman anak siya sa labas. Tila umakyat lahat ng dugo ni Sandro sa kanyang ulo habang pinapanood ang pag-aaway ng dalawa. Humakbang siya ngunit nagulat siya sa sunod na ginawa ni Leslie sa kaaway na lalaki. Sinampal nito ng malakas ang lalaki. Napasinghap ang mga taong nanonood. Maging siya ay nagulat. Peste kang babae ka! Galit na sigaw ng lalaki nang makabawi. Mabilis nitong sinampal pabalik si Leslie. Sa lakas niyon ay muntik ng matumba ang dalaga. Doon tila ng dilim ang paningin ni Sandro. Kaagad siyang lumapit at humarang kay Leslie. Enough! Babae yan pare. Mariing wika niya sa lalaki na tila nagulat din sa nagawa. Siya naman ang unang nanampal. Walang yaka! Halika rito! Sigaw ni Leslie nang makabawi. Ngunit mabilis niyang hinawakan sa magkabilang braso ang dalaga upang awatin. Tama na, pumasok ka na sa kotse. Ako nang susundo kay Kian sa loob. Mariing utos niya rito. Hindi pwede. Nagtutuos pa kami ng lalaking yan. Bitiwan mo ako, Sandro. I said get in the car, Leslie. I'm serious. Get inside the car before I throw you over my shoulder and carry you out myself. Natigilan ito sa pagiging seryoso niya. Inis nitong winakli ang mga kamay niya at nagmadaling umalis doon. Tinignan naman niya ang mga nakikiusyoso. Tapos na ang palabas, makakaalis na kayo. Seryosong wika niya. Nagsipulasan naman ng mga ito hanggang sa naiwan sila doon ng lalaking sumampal kay Leslie. Aalis na rin sana ito ngunit nagsalita siya. Who told you to leave? Maangas na tanong niya rito. Ano pa bang kailangan mo? At saka kaano-ano mo ba yung eskandalusang babae na yun? Kaya pala matapang kasi nandyan ka para makialam. So ikaw ang tatay ng batang nanakit sa pamangkin ko. Natawa ito ng sarkastiko. Pamangkin mo rin pala yung batang yun. Kaya pala, may pinagmanahan pala talagang batang yun. Pareho kayong pakialamero. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hayaan mo akong humingi ng tawad sa pagsampal sa'yo ng babaeng yun. Dapat lang, mahiya naman siya no. Dapat nga sinampal ko pa ulit siya ng Napaungol ito at natigil sa pagsasalita nang sikmuraan ito ni Sandro ng malakas. Sinalubong ng takot nitong mga mata ang kanyang nagganganit na tingin. How dare you lay a finger on her, ha? Mabagal ngunit mariin niyang tanong dito. Siya nga kasi ang unang nanampal sa akin. Paungol nitong sagot habang namimilipit sa sakit. You should know na babae ang kaharap mo kanina. Walang-wala ang lakas niya sa lakas mo bilang lalaki. And who the fuck are you to hurt her, ha? Wala kang karapatan na saktan ng babaeng yun. Wala ni isa sa inyo may karapatan na manakit sa kanya. Mark my words, if you lay a finger on her once again, you will make it up to me. And I'll crush every bone in your body until you can't even move an inch. You understand? Oo na. Pasensya na kung nasaktan ko siya. Pagsabihan mo rin ng anak mo na layuan ng pamangkin ko. Oras na mabalitaan ko nasaktan ulit si Kian. Baka hindi ko lang durugin ang bawat buto sa katawan mo. No one will know. Baka gusto mong malaman kung anong kaya kong gawin. Gusto mo ba? Mariin itong umiling-iling dahil sa labis na takot. Hindi, ayoko. Oo na, pagsasabihan ko na. Ngumiti siya ng sarkastiko at tinapik ang magkabilang balikat nito. Good. Fix yourself, buddy. Patakbo itong umalis at muntik ng madapa.
Napabuga na lamang siya ng hangin at nagdesisyon na puntahan si Kian sa loob ng school grounds. Nakita niyang nakaupo ito sa bench. Tito Sandro? Gulat nitong wika nang makita siya. Kapansin-pansin ang pamumula ng ibabang mata nito. Ngumiti siya rito ng malawak at saka tinabihan sa bench. Hey buddy, inaway ka raw? Opo, pero okay na po. Nagkaayos na po kami sa principal's office. Nagsorry na rin po sa akin si Joshua. Does it hurt? Ginuso niya ang namumula nitong mata. Kanina po, opo. Pero ginapot na po ako ni Tita Leslie. Kanina ko pa nga po siya hinihintay na bumalik eh. Sabi po kasi mag-uusap lang sila ng papa ni Joshua. Nakita mo po ba siya sa labas? Yes, nasa loob siya ng kotse ko at hinihintay tayo. Tara na. Napangiti ito ng malawak at humawak sa kamay niya. Tara po, gusto ko na pong mamasyal. Nakangiting ginulo niya ang buhok nito. Are you sure you're okay? Opo, alam ko naman po kasing ipagtatanggol niyo ako lagi ni Tita Leslie. Grabe nga po siya makipagsagutan kanina sa principal's office eh. Buti po hindi sila nagkasakitan ng papa ni Joshua. Natawa na lang si Sandro. Walang kaalam-alam si Kian sa nangyari sa Tita Leslie nito sa labas. Don't worry. Kung may makaaway ka man ulit o si Tita Leslie mo, hindi ako papayag na masaktan kayo pareho. I will protect both of you. Thank you po, Tito Sandro. Ikaw ang the best tito in the world. Ako lang naman ang tito mo eh. Ikaw talaga. Tara na nga. Muli niyang ginulo ang buhok nito at saka tumawa. Pagpasok nila sa kotse ay naraon sa shotgun seat si Leslie at nakabusangot pa rin. Tita Leslie, okay ka lang po? Inosenteng tanong ni Kian na nasa backseat at nakasilip sa mukha ng tita nito. Ayos lang ako, Kian. Ikaw, ayos ka lang ba? Opo. Bakit po medyo namumula ang pisngi mo? Wala to. May kumagat lang siguro. O sige na, umayos ka na ng upo. Suot mo seatbelt mo. Nagtataka man ang mukha ng bata ay umayos na lamang ito ng upo at isinuot ng seatbelt. Maya-maya lang ay nakatulog ito habang nasa biyahe sila papuntang Maynila. Ipapasyal niya kasi ang mga ito sa malalaking pasyalan doon. Can we talk now? Kian's sleeping. Untag ni Sandro kay Leslie maya-maya. Lumingon ang dalaga sa kanya. Sandali rin siyang sumulyap sa mukha nito at napansin ang namumula nitong pisngi. Napahigpit tuloy ang pagkakahawak niya sa manibela. Hindi niya kayang nasasaktan ng ganun ng dalaga, maging ang kanyang pamangkin. Parang gusto niyang makapatay. Your face is swelling. Okay lang ako, Sandro. Hindi ka na dapat nakikipag-away sa lalaki. Alam kong palaban ka, pero namimili ka dapat ng kakalabanin. At anong gusto mo? Hayaan ko na lang na insultuhin niya si Kian? Narinig mo naman siguro yung sinabi ng lalaking yun tungkol sa bata. Narinig ko, at nagalit din ako. Oh, kita mo? Ikaw din naman nagalit ah. Pero ayoko nakikita ka nasasaktan, Leslie. Nakatutok man ang kanyang mga mata sa daan, ay kitang-kita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang pagtitig ng dalaga. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ayoko nakikita ka nasasaktan sa harap ko pa mismo. That bastard deserves that punch. Dapat nga dinagdagan ko pa eh. Ha? Sinuntok mo siya? Yup. I threatened him not to hurt you again. Because I'll crush his bones if he does. Pasalamat siya, ganun lang ang ginawa ko sa kanya. Tumikim ito at batid niyang pilit lamang yon. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Sandro. I had to. I care for you, Leslie. Hindi ka na iba sa akin. Oo nga naman. Tita kasi ako ng pinakamamahal mong pamangkin. Walang mag-aalaga sa kanya kapag nawala ako, di ba? Napatiimbagang si Sandro. Batid niyang sa isang buwan na pagkakakilala niya sa dalaga ay may kakaiba na siyang nararamdaman para dito. Espesyal sa kanya si Leslie. At hindi lamang yun dahil sa tita ito ng kanyang pamangkin. It's more than that. Halos pabulong na wika niya habang nasa daan pa rin ng tingin. Anong ibig mong sabihin, Sandro? Hindi lang dahil tita ka ni Kian kaya ako may pakialam sa'yo. Mahalaga ka sa akin. I don't want to see you get hurt. Ayoko may umaapi sa'yo. Ayoko may ibang lalaking dumidikit sa'yo. At mas lalong ayoko tuwing hindi kita nakikita o nakakasama. Sandro, ano ba yung mga sinasabi mo? Okay ka lang? I don't know, Leslie. Maybe I'll just figure it out someday. But for now, masaya lang ako nakasama ko kayo ni Kian. Lalo ka na. The one thing I want for now is to see you safe. And of course, happy. Sa susunod, huwag ka na makikipag-away, okay? Hindi ito sumagot.
Kaya naman napasulyap siya rito at nakitang titig na titig to sa kanya. Damang-daman na naman tuloy niya ang nagkakarambola niyang puso na madalas niyang maramdaman tuwing kasama ang dalaga. Kung ano-anong sinasabi mo, Sandro, bahala ka nga riyan. Napaiwas na ito ng tingin. Natawa na lang siya dahil kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Muli niyang ibinalik ang tingin sa daan at hindi na muling nagsalita pa. Pagdating nila sa Maynila ay ipinasyal niya ang dalawa sa Manila Zoo at sa amusement park. Tuwang-tuwa si Kian sa mga sinakyan na rides doon at sa mga masasarap na pagkain. Nagpicture din silang tatlo at napagkamalan pa silang mga magulang ni Kian. Tingnan mo si Kian, walang kabusugan no? Natatawang wika ni Leslie habang tinuturo ang bata. Nakaupo ito sa hindi kalayo ang bench sa amusement park at nakikipaglaro sa ibang bata. May hawak itong ice cream cone sa isang kamay. Nasa kabilang bench naman sila ni Sandro at pinapanood ang pamangkin. Kaya nga, kanina pa yan kumakain. Naalala ko na ganyan din katakaw si Zaldi nung bata pa. Sobrang hilig sa ice cream. Natatawang wika naman ni Sandro. Kamusta na nga pala yung napakabait mong kapatid na yon? Ang balita ko, nakikitira siya ngayon sa friend niyang si Louie. Nag-file na rin ng annulment si Jenica. Ang sabi, araw-araw daw siyang umiinom at minumura ako. Wawa, ikaw pa talaga minumura niya. Siya naman ang may kagagawan kung bakit siya nakarma ng ganun eh. Kapal ng mukha niya. But you know what? I'm still hoping for him to change. Kapatid ko pa rin siya after all. Ako naman, hindi na ako maasang kikilalanin pa niya si Kian bilang anak. Mukhang nakalimutan na nga rin ng batang yun ang ama niya. Paano ba naman, nandyan ka palagi? Para na rin siyang nagkaroon ng daddy. Isang daddy na mayaman at sobrang pogi. Natawa siya sa huling sinabi ng dalaga. Tila nagulat din ito sa mga salitang sinambit at kaagad tinakpan ng bibig. Pwedeng pakiulit ng huling sinabi mo? Hindi ko narinig eh. Nakangising pakiusap niya kay Leslie na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya. Alin doon? Yung sinabi kong para na rin nagkaroon ng daddy si Kian? Napangisi siya. You're avoiding it, Leslie. Hindi yun ang huling sinabi mo. Hindi ko talaga matandaan eh. Sorry na. Sige lang, try harder, Leslie. Kahit hindi mo aminin na sinabi mo talaga yun sa akin, tumatak na sa isip ko yun. Tumikim ito at nagpaypay ng sarili gamit ang isang kamay. Biglang uminit. Patay mali siyang wika nito, ngunit halata naman nakabado. Don't worry, Leslie. Sa atin mo ng dalawa yun. Hindi ko sasabihin kahit kay Kian na napupugian ka sa tito niya. Idadamay mo pa talaga yung bata. Oo na, sinabi ko ng pogi ka. Totoo naman talaga eh. Alangan naman magsinungaling ako, di ba? So, why did you have to deny it? Ayoko mag-assume ka na kung ano-ano, Sandro. Katulad ng na gusto mo ako. Ikaw lang naman ang makakasagot niyan eh. Kahit ano pang isipin ko, kung hindi galing sa'yo, hindi ako mag-a-assume. Unless, totoong gusto mo nga talaga ako. So now tell me, do you like me, Leslie? Ice cream. Kakain ako ng ice cream. Maiwan mo na kita rito Sa halip ay sabi ni Leslie. Kaagad itong tumayo at nilapitan ang nagtitinda ng ice cream. Natawa na lang si Sandro habang napapailing na sinundan ng tingin ang dalaga. Kahit wala itong sabihin ay halata naman sa kilos nito na pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit hindi na muna niya ito kukulitin. Marami silang oras para pag-usapan ng mga bagay na yon. Lumipas pa ang 3 linggo. Palalim na ng palalim ang ugnayan nila ni Leslie. Isang gabi, galing sa opisina ay nagtungo si Sandro sa bahay ng dalaga. Leslie? Tawag niya habang nasa harap ng nakasaradong pinto. Kanina pa siya kumakatok ngunit walang sumasagot. Patay din ang ilaw sa loob. Where did she go? Ang sabi niya wala silang trabaho sa peryahan kasi maulan. Takang tanong niya sa sarili. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Hanggang sa narinig niya ang mahinang paghikbi ng isang bata mula sa loob. Kian? Anya at muling kinatok ang pinto. Kian, are you there? Si Tito Sandro mo to. Are you okay? Lumakas ang pag-iyak nito kaya nag-umpisa na siyang mag-alala. Kian, open the door. Anong nangyari? Tumunog ang doorknob ng pinto at dahan-dahang bumukas yon. Bumungad sa kanya ang umiiyak na pamangkin. Kaagad siyang lumuhod upang hawakan ang magkabila nitong pisngi. What happened, ha? Nasaan ang Tita Leslie mo? Wala siyang trabaho ngayon, di ba? It's raining outside. Tito Sandro,
Hanapin mo po si Tita Leslie. Gusto po siyang saktan ni Papa. Tila binundol ng kaba ang dibdib ni Sandro. Ano? Nandito ang papa mo? Nandito si Zaldi? Opo, bigla na lang po siyang dumating habang nasa sala po kami kanina ni Tita Leslie at hinihintay ka po namin. Lasing po siya at sinisigawan niya kami ni Tita Leslie. Mariing kumuyom ang mga kamao niya. Nasaan sila ngayon? Hindi ko po alam. Sabi po ni Tita Leslie, ilak ko lang daw po ang pinto hanggat hindi ka po dumadating. Narinig ko po silang nagsisigawan kanina habang wala ka pa po. Tulungan mo po siya, Tito Sandro. Baka po sinasaktan na siya ni Papa. Napahawak sa ulo si Sandro habang nagtatagis sa mga bagang. That bastard! Marahas na bulong niya. Tumayo siya at inalalayan sa pag-upo si Kian sa sala. Dito ka lang, Kian. I will look for your tita, okay? Papupuntahin ko rito si Tita Basha mo. Bagamat umiiyak pa rin ay tumango na lamang ang bata. Lumabas si Sandro habang nakapayong. Tinawag niya si Basha na kapitbahay lamang din ni na Leslie, ngunit wala rin ito roon. God. Sinipa niya ang nakasarang gate dahil sa sobrang pag-aalala kay Leslie. Kapag nakita kita ulit, Zaldi, I swear to God, mapapatay talaga kita. Anas niya. Binunot niya ang kanyang cellphone upang tumawag sa kanyang contact upang ipahanap si Leslie. Ngunit naibaba niya kaagad ang cellphone nang matanawan mula sa kabilang kalsada si Leslie kasama si Basha. Magkasama ang mga ito sa iisang payong. Natigilan ang mga ito nang makita siya. Sandro! Sigaw ni Leslie. Tila nakahinga ng maluwag si Sandro. Wala sa sariling nabitiwan niya ang hawak na payong at tinawid ang kalsada upang suguri ng yakap ang dalaga. I thought I'd lost you. Naiiyak na wika ni Sandro kasabay ng paglalaga ng kanyang mga luha. Teka lang, hindi tayo kasya sa payong. Ano ba yan? Reklamo ni Basha. Basha, sige na, mauna ka na. Iwan mo na kami rito. Dinig niyang wika ni Leslie sa kaibigan habang yakap pa rin niya ito. Ha? Umuulan kaya? Mauna ka na sabi, huwag mo nang sirain yung moment. Giit pa ni Leslie sa kaibigan. Naks naman, oo na, sige na. Hugging while raining ang peg. Kaingit kayo? Reklamo pa ni Basha bago tuluyang umalis dala ang payong. Ngayon ay silang dalawa nilang ni Leslie ang naroon habang patuloy na nababasa ng ulan. I was worried about you. Ang sabi ni Kian, pumunta raw si Zaldi at gusto kayong saktan. Nanginginig na wika ni Sandro. Oo nga, lasing na lasing tapos mukhang may amats din. Kaya ang ginawa ko, pinalabas ko siya at pinala ko kay Kian ng pinto. Tapos sa labas kami nagsagutan. Sinakal pa nga niya ako, pero mabuti na lang nagsisigaw ako at narinig ako ni Basha. Tinulungan niya ako. Pinalo niya ng kahoy sa ulo si Zaldi kaya nawala ng malay. Tapos pinadampot namin sa pulis ang walang ya. Nagpunta pa kami sa presinto kasi hiningan kami ng statement. Pasensya ka na kung hindi kita na-text. Naiwan ko kasi ang phone ko sa kwarto eh. It's okay. Ang importante, ligtas ka. Kayo ni Kian. Sobra ako nag-alala kanina sa'yo. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Masuyo nitong hinagod ang kanyang likod. Huwag ka na mag-alala, ayos lang ako. Walang masamang nangyari sa akin. Kumalas si Sandro at tinitigan ang mukha ng dalaga. Katulad niya ay basang-basa na rin ito ng ulan. Gayunpaman ay hindi niyo napigilan ang nais kumawala na damdamin niya para sa dalaga. Yumuko siya upang halikan ito sa mga labi. Hinapit din niya ito sa bewang upang mas maging komportable ang kanilang posisyon. Tila nasa ulap siya ng mga sandaling yon, lalo pa nang gumanti ng halik ang dalaga at ipinulupot ang mga braso sa kanyang batok. Huminto lang sila ng kapusin ng hininga. Pareho silang nakangiti sa isa't isa habang ang mga mata ay magkasalubong. I will stop beating around the bush, Leslie. I'm sorry kung hindi ko na mahihintay ang pag-amin mo ng nararamdaman mo sa akin. Dahil sa nangyari ngayon, natakot ako na baka mawala ka na hindi ko nasabi sa iyong nararamdaman ko. And now I will say it. Mahal kita, Leslie. And I know you were aware of that. But still, you deserve to hear it from me. I love you. I want to be with you. I want to protect you. I want to be there for you always. At sana hayaan mo akong iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Sa hinaba-haba ng mga sinabi ni Sandro ay tanging matamis ng ngiti lamang ang isinagot sa kanya ni Leslie. What? Are you rejecting me now? After you kissed me back? Kabadong tanong niya sa dalaga.
Ngunit nagulat siya nang tumingkayad ito upang halikan siya sa mga labi. Napakurap-kurap siya nang lumayo ito at mas lalong lumaki ang mga ngiti sa labi. Sorry din kung pinatagal ko pa, Sandro. Gusto ko lang masiguro kung totoo ka sa nararamdaman mo para sa akin. Na hindi ka mawawala. Na hindi ka magbabago kahit wala akong nililinaw sa nararamdaman ko para sa'yo. Kaya oo na. Mahal din kita, Sandro. Gusto ko rin na makasama ka. Gusto ko maramdaman kung paano mahalin ang isang katulad mo, ang katulad kong isang simpleng babae lang. Napangiti ng malaki si Sandro at mahigpit na niyakap ang dalaga. Thank you. This is one of the happiest days of my life. Ako rin, Sandro. Pero pwede bang pumasok na tayo sa loob at magbihis? Ang lamig-lamig eh. Natawa na lang siya. Okay, I'm sorry for causing this. Natakot lang ako at nadala sa emosyon ko. Let's go inside. Pagkatapos magtutuos kami ni Zaldi. I will make him pay for what he did to you. Mukhang wala nang ang pag-asa ang kapatid mo na yon. Mukhang nag-aadik ata. Sabi niya, hinanap talaga niya ang bahay namin. Nakita ko sa mga mata niya kanina na parang gusto niya akong patayin. Gusto niya akong sisihin dahil sa akin at kay Kian daw nag-umpisa kaya nasira ang buhay niya. That's not true. Alam ko, kung ano man ang nangyari sa kanya, siya ang may kasalanan nun. Nasa kanyang lahat, yaman at kapatid na gaya mo. Pero wala na tayong magagawa. Talagang ganun na siya. Masuyo niyang hinawakan ng magkabilang pisngi ng dalaga. Don't worry. I promise, hindi ko na niya malalapitan ulit o kahit si Kian. Salamat. Alam ko na hanggat nandyan ka, ligtas kami ni Kian. Kaya mahal kita eh. Muli siyang napangiti at niyakap to. Nang gabi ring yun ay pinuntahan nga ni Sandro si Zaldi sa presinto. Pinakulong niya ito ng tuluyan at sinigurong hindi na makakalabas pang muli. Hindi na niya hahayaan na masaktan itong muli si Leslie o ang kanyang pamangkin. Kapatid niya ito, ngunit wala man lang kasi siyang nakikitang pagsisisi sa mga ginawa nito nang muli silang magkita. Kaya pinutol na niya ang kaugnayan niya rito. Wala rin naman siyang nakitang pagtutol sa kapatid. Mukhang tanggap na nito ang kapalaran. Samantala, sa pag-umpisa ng pakikipagrelasyon ni Leslie kay Sandro, ay nabago na rin ang kanyang buhay. Sa Maynila na siya pinatira ni Sandro kasama si Kian sa mansyon nito. Binenta na nila ang kanilang bahay sa San Mateo. Ang pinagbilhan noon ay ginamit ni Leslie upang makapag-aral siya ng kolehiyo. Nais niya kasing makapagtrabaho sa kumpanya ng kasintahan. Bachelor of Science in Industrial Design ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Dahil nais niyang maging isa sa mga designer ng mga sapatos sa kumpanya ni Sandro. At talagang katulad ni Kian, ay nasa dugo nila ang pagiging magaling sa larangan na yon. Lumipas ang maraming taon at nakapagtapos siya ng kolehiyo at binatilyo na si Kian. Lumalaki itong matalino, magalang at sweet sa kanilang dalawa ni Sandro. Naiintindihan na nito at tanggap na ngayon ang nangyari sa ama nitong nagpatiwakal habang nasa loob ng kulungan. Hindi na kasi nito kinaya ang depresyon. Hindi naman kaagad nakapagtrabaho si Leslie dahil inalok na siya ng kasal ni Sandro. Sa malaking simbahan sa Maynila sila ay kinasal. Naroon ang presensya ng kaibigan niyang si Basha. At syempre, hindi nawala si Kian at ang assistant ni Sandro na si Jimmy na mula pa simula ay suportado na ang kanilang relasyon. Hindi rin nagtagal at nagdalang tao na siya. Love, manganganak na yata ako. Wika ni Leslie habang nakaupo sa kama at hawak-hawak ang umbok niyang tiyan. Kasalukuyan ng nagbibihis ng business suit ang asawa dahil papasok na to sa opisina. Ngunit kaagad itong naalerto sa sinabi niya. What? Are you sure? Manganganak ka na? Wait, dadalhin na kita sa ospital. I'll call Dr. Gomez. Patola. Humalakhak si Leslie. Relax ka lang, love. Practice lang eh. Napabuntong hininga si Sandro at napasimangot. Baby, don't scare me like that. I almost had a heart attack. Mas nakakatakot pa yun kaysa makakita ako ng white lady. Muli siyang humalakhak at tumayo upang ayusin ang hindi natapos nitong pagsusuot ng kurbata. Sorry na. Pasensya ka na sa misis mo. Minsan trip na trip kang asarin. Minsan naman halos ipagtabuyan ka. Paiba-iba ng mood. Mabuti nga't hindi mo ako sinusukuan kahit pa madalas ay mahirap na akong intindihin. Thank you, love ha. Sobrang tiyaga mo sa akin. Minsan tuloy naiisip ko na paano kapag nagsawa ka sa akin? Paano kapag hindi mo na ako inuwian? Napangiti sa kanya si Sandro at masuyong hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. At bakit ko naman gagawin yun sa asawa ko? Remember our vow? To have and to hold, in sickness and in health. Kahit gaano ka pa ka-moody,
Mas kaya kong tiisin yun kaysa mawala ka sa akin. At saka kaunting tiis lang naman eh. Lalabas na ang baby natin at pwede na nating sundan ulit. Natatawang hinampas niya ito sa balikat. Ano ka ba? Di pa nga lumalabas si baby, kasunod agad ang nasa isip mo. Biro lang. Ikaw talaga? Natatakot nga ako kasi kabuanan ko na ngayon at first time ko. Pero syempre, mas nangingibabaw ang pagiging excited ko. Kasi makikita ko na ang baby natin. Maririnig ko na ang iyak niya. Makikita ko na rin kung sino sa ating dalawa ang kamukha niya. Sure ako na matangos ang ilong niya. Pareho kasi tayong matangos ang ilong. At kahit sino pang kamukha niya sa ating dalawa, basta safe siyang makalabas, okay na ako ron. Safe siyang lalabas. I'll pray for you always, wifey. Na sana maging safe ang panganganak mo. Don't worry, nasa tabi mo lang ako niyan. I'll stay by your side, okay? Nakangiting pinulupot niya ang kanyang mga braso sa batok ng asawa. Talaga nga namang napakaswerte ko sa iyo, asawa ko. Bukod sa sobrang pogi na sobrang yummy pa. Kaya nakabuo agad tayo eh. Humalakak ito at pinatakan siya ng halik sa noo, pababa sa kanyang ilong hanggang sa kanyang mga labi. Mahal na mahal kita, Mrs. Leslie Castellano. Higit pa sa lahat, hindi na ako makapaghintay na lumabas ang anak natin at mabuo na tayo bilang isang pamilya. At syempre, kasama si Kian. Para na rin natin siyang anak. Mas magiging masaya pa tayo ngayong parating ng anak natin. Tama ka, love. And I love you too. Thank you at palagi mong pinaparamdam sa akin na mahal mo ko. Kaya naman araw-araw ko ring ipaparamdam sa'yo na hindi ka nagkamali na minahal mo ang isang katulad ko. Muling napangiti sa kanya si Sandro at masuyo siyang niyakap. Napakasaya lang nila noong umagang yon at wala silang kaalam-alam na kinagabihan ay manganganak na siya. Isinilang niyang isang malusog na babae at pinangalanan na Kiana. Kasunod ng pangalan ni Kian, na ngayon ay tuwang-tuwa na dahil may maituturing na itong kapatid. 2 taon matapos manganak ni Leslie ay nagtrabaho na siya bilang isa sa mga designer ng kumpanya ng kanyang asawa. Sobrang saya niya dahil sa wakas, nakamit na niya ang inaasam-asam niyang trabaho. At syempre, mas doble pa ang saya dahil kasama niya at suportado siya palagi ni Sandro. Maraming taon pa ang lumipas. Nakapagtapos na rin ng kolehiyo si Kian at naging product developer ito sa kumpanya ni Sandro. Si Kian ang parang tulay sa pagitan niya bilang designer at sa factory. Ito ang nagiging daan para maging totoong sapatos ang mga ginagawa niyang disenyo. Madalas din ay gumagawa si Kian ng sariling disenyo katulad ng palagi nitong ginagawa noon. Minsan napapag-usapan nilang mag-asawa na sayang at hindi man lang pinahalagahan ni Zaldi ang sarili nitong anak na ngayon ay maunlad na rin sa buhay. Naging matagumpay si Leslie hindi lang sa career, kundi pati na rin sa pamilyang binuo niya kasama ang asawang si Sandro, si Kian at ang kanilang anak na si Kiana. Walang araw na hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. Mula sa mga pagsubok, sa mga pagdududa, at sa mga panahong akala niya'y hindi magtutugma lahat ng mga pangarap niya. Pero sa huli, napatunayan ng pagdating ni Sandro sa buhay niya na ang pagmamahal ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat. Pinatibay sila ng pagmamahal na yon. Hindi siya perpekto. Isa lamang siyang simpleng tita at peryante. Ngunit minahal siya ni Sandro sa paraang alam nito. Dahil ang pag-ibig na kayang maghintay at kayang umintindi ay pag-ibig na mananatili habang buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.